Ah, okay. So, bukod sa CVT cleaning, papalitan ko rin yung center spring at saka itong clutch spring ng aking ATV. So, ang gagamitin ko ay 1000 RPM. Ito nga pala yung NCY na center spring, 1000 RPM. Yan, mag-start muna ako sa 1000 RPM, testingin ko. At 1000 RPM din na clutch spring na NCY din. So, ito mura lang to. Actually, nabili ko to sa Inside Racing. Pero kung gusto nyo, lalagay ko na lang din yung link. Yan, naka-discount ako nung binili ko yan sa Inside Racing. And then, sa bola naman, JBT ang gagamitin ko, 17 grams. So, magbabawas tayo ng dalawa. Stock kasi ni ATV ay 19 grams. Yan, JBT straight na 17. Check muna natin isa-isa. 16.6. Hindi talaga siya nag-eksakto. 17. Okay, 16.6 and last. So, dapat 100, at least 100 grams ang anim. 101, 102. Okay, good. Ayan, since nalinis ko na, bagong linis na yung motor. Ayan, nag-ulan kasi kahapon. Malinis na yung kanyang panggilid. Babaklasin muna natin. So, dito sa aking CVT, pinalitan ko na lang ng mga bolts yan. Kung napanood sa mga previous na video ko. Palit na yung mga bolts ng panggilid natin, pati airbox, yung outer na cover ng CVT, tsaka yung buong crankcase. Halos lahat na 8mm. Then ito, Allen na 5. So ito yung mga tools na gagamitin natin. Meron akong set ng 61 pieces na tool. May impact wrench tayo. Meron tayong torque wrench, dalawa, isang mahaba, isang maliit. Yung mga set of tools din. Toway tool, pambaklas ng clutch assy, and then mga tools. Ayan, ito hiniram ko lang to kay paring Michael, wala pa kasi ako nito. And then pantanggal ng clutch spring. Let's go. So dito sa mga bolts na to, gamit tayo ng 8mm na socket.
So dito gagamit lang ako ng 5 na Allen. Pinalitan ko siya ng CNC na Allen bolt. Pagkatanggal mo nito, cover ng CBT, natanggalin natin to. Meron siyang clip. Bali, pipisilin mo lang. Medyo mahirap lang pisilin. Tapos, adjust mo lang to. Yan. Para matanggal mo yung cover. Next nating tatanggalin ay itong pinaka crankcase. So dito, tatanggalin ko muna yung pinaka skid plate. Then sa loob, meron siyang isang bolt na hindi ko nilagyan ng bolt. Kasi masikip. So stuck lang siya. Then gagamit tayo ng 8mm. Yan, naloogan na natin yung bolts. Tanggalin ko na isa-isa. Wala akong gloves. Kung mapansin nyo itong dalawa, bakante talaga siya. Hindi dyan yung kabitan ng crankcase bolt. Yan, yung skid plate dito rin kinakabit. Dalawang to. 3, 4, 5, 6. Yan, 6 na bolt. Ito ay 6x25. 6x40. Yan, 6x40. Naroon pa yung isang bolt, hindi ko makukuha. Oops. Ayun, isang bolt. So yan, ayos pa yung bearing niya. Malinis pa. Kaya may mga konting dumi. Pero hindi siya ganun kadumi katulad nung talagang hindi kasi ito napapadaan sa putikan. So ganyan. Tago muna natin. Ayan, so stuck na stuck pa. Wala pa tayong pinapalitan sa loob ng 1 year and 1 year and 1 month. So gamit tayo ng impact tool. Meron ako ditong impact tool na kilat. Gamit tayo ng 22mm na socket. Tanggalin muna natin tong pulley. Yung washer ng kapal. Dito naman sa bell, gamit tayo ng 19mm. Washer. Dami no. Yung bell. Yun no. Ang dumi na rin. Yun. Yan ang dumi after 1 year. Dumi. Dumi na oh. Grabe. Sobrang dumi. Ayan oh, grabe. Ala, dumi. Yung bola niya 19 grams. Sobrang dumi niya. Ayan. Nilagyan ko ng palatandaan. Dumi oh. Grabe ang dumi oh. So yan yung dumi ng ating panggilid after 1 year na hindi nalilinis. So isang taong dumi yan. Ang dumi. Ayan, tapos ito yung panloob oh. Kapal. Hindi na nalilinis. Ayan. So start muna natin tong linisin tong mga panggilid. Yan, itong mga piyesang to. Ang gagamitin ko nga pala ang panlinis ay gamit ako ng alcohol at saka degreaser. Gagamitin natin itong degreaser na padala ni Guapo. Safe from rubber yan. Yan, 0% kerosene. Safe din sa skin contact. Safety clean tools, engine parts, chains, sprocket. So yan oh. So kahit may mga rubber ano siya dito. Safe siya sa rubber. So kahit sprayan mo siya. Pero lilinisan pa rin natin yan ng alcohol.
And then itong bola, yan, kita nyo naman yung bola natin, wala pang kantuhan. So okay na okay pa. 19 grams to. Itong bell, dapat bibili na ako ng regroove na bell, pero isasabay ko na sa kalkal na pulley. Yan, okay pa naman to, linis lang. Dumi lang talaga. Then ito, tatanggalin natin tong clutch assy. Then papalitan natin ng center spring. Tapos papalitan din natin ng clutch spring. Lilinisin din natin. Let's go. Tanggalin muna natin tong clutch assy. Yan, itong nahiram ko na pantanggal ng clutch assy. Wait natin. Then ito, apakan nyo na lang. Madumi pa ako. Basta apakan nyo lang para hindi siya tumalsik kasi spring yan. Ayan. Good. Yan. Ito yung aking torque drive. Ano, napakadumi rin. Yan yung dumi na makukuha mo ng isang taon. Meron akong konting grasa dyan. Gagrasahan ko na lang. Papalitan ko rin yung grasa. Yan. Sobrang dumi. Wala akong gloves eh. Tanggalin muna natin to. Okay. Ano na siya? Putik na yung grasa nyo. Napakadumi. Tanggalin muna natin tong clutch assy para ayos na pagpapalitan ko ng spring. Grabe ang dumi, no? So dito tanggalin muna natin to. Ingat lang, baka tumalsik. Hello. Sungkitin na lang. Plate. Tayo nito, pantanggal. Ayan, so natanggalan natin lahat ng parts ng ating CVT. Diretso na tayo sa paglilinis. Sa paglilinis, again, gagamit tayo ng degreaser. Itong kay Guapo. Safe daw to sa mga rubber. So, gagamit din tayo ng mga toothbrush at saka itong cleaning brush panlinis. Let's go! Unahin ko muna na itong torque drive kasi ito yung pinakamadumi. Kapal ng ano. Then gamit tayo na itong cleaning brush. Dumi. Yung pinil pa naman. Ito lang yung oil pan ko, ginagamit maliit. Dito naman tayo sa bell. Ang grasa talaga. Ating pulley. Stock pa rin ang pulley natin, pero soon magpapalit din ako. Baka magkalkal pulley muna ako.
Pero ngayon, tetestingin muna natin yung epekto ng 1,000 na spring, center spring, clutch spring, at saka 17 grams na bola. Hindi ko natatanggalin yung kanyang slide piece. Okay pa naman. Tanggalin muna natin tong pinaka-rubber niya sa clutch. So, pinasadahan ko pa yan ng isang pasada ng degreaser. Then, final hugas. Tapos, pwede na ang punasan. Next ko itong clutch AC. Hindi ko na siguro lilihahin to. Saka, baka manipis din eh. Makapal pa naman siya. So ayan, nalinis ko na yung mga parts natin. Yung clutch AC, yung torque drive, yung pulley. Pupunasan na lang. Then yung spring, palitan natin. Ayun, lilinisin ko pala yan. Pupunasan na lang. Then ito naman, lilinisin naman natin to. Tsaka yung pinaka crankcase niya. Pero malinis naman yun. Ito na lang. Medyo madumi na eh. Yan, hindi na linis. Sprayan ko muna ng degreaser para diretso na siya. So again, to safe to sa mga rubber. So okay lang may sprayan yung mga rubber parts. Mga dumi sa masingit. Wala akong pressure spray. Ito muna gagamitin natin pambuga ng para matuyo. Padaanan na rin natin tong crankcase kahit medyo malinis pa. Sprayan ko na din, sayang ang bukas eh. So ayan, natapos na nating linisan, crankcase, yung mga CVT pupunasan na lang. And tong pinaka crankcase, pwede na nating i-assemble. And gagrasahan ko na lang pala muna, meron pa akong grasa dyan. Gagrasahan natin tong pinaka sigunyal niya dito. Ito, gagrasahan din natin yung torque drive, tsaka dito sa kaunting sa pulley. Ayan. Tsaka dito. Konting-konti lang. Tara, assemble natin. Kabit muna natin tong clutch AC. Assemble muna natin. Then, ikakabit natin yung bagong 1,000 RPM na clutch spring from NCY.
So yung mahabang hook dito yan. So nakabit ko na yung clutch chassis. Baliktad pala yung kabit ko ng plate kanina. Saka yung pwesto ng clip. So tinama ko na. May palatandaan nga pala. Ayan. Tsaka yung clip dapat nakatalikod. Hindi kung kahit anong pwesto. May mga pwesto pala yan. Tapos itong pinaka-lining niya, binrush ko na lang. Pero hindi ko matanggal talaga yung itim, hanggang ganyan lang. So okay na yan, hindi ko nalilihahin. Baka magpalit na rin tayo ng ng clutch chassis sa susunod. So yan, okay na yan. Kabit na natin yung torque drive naman. Grasahan muna natin tong female na torque drive. Ang gamit ko ay Kobe na high temp grease. Yan, nalagyan ko na ng grasa. Lagyan na natin yung male torque drive. Yan. So yan, lalagyan na natin ng grasa tong kakabitan ng 3 pins. Yan, lagyan na natin yung mga pins para di mahulog. Ng mga grasa, yung mga space. Bibili pa ako ng konting grasa. Naubusan ako ng grasa. Yan na. Pwede ko nang punasan yung mga excess. Kunti lang. Try natin yung spring. So ang ipapalit ko ay NCY na 1000 RPM. So yan. So baliktad yung niya sa NCY. Lagay na natin tong clutch spring na center spring na bago. Ayan. Then lagay natin tong plastic na cover. So yan. Then ito, mayroon naman tong guide. Susundin mo lang yon nasa gitna. Ayan. So higpitan muna natin. Ito yung pinakanat niya. Ayan, tinandaan ko na kung ano yung nasa harap. Ayan. Then, tape muna natin ng pang-lock. Untight muna. So yan na. Ating clutch, ating torque drive. Next natin tong aking pulley. Sa pulley, hindi ko nagagamitin yung stock na bola. Magbabawas ako ng 2 grams. So yan, natimbang ko na. So, almost 101, 102 yung total. Lagay na natin. Ito wala naman tong ibang side, halos pareho lang. So, lagay na lang natin. Palatandaan ko na lang yung pinakasulat na JBT nasa ganitong side para pare-pareho sila.
So yung slide piece namin, yung slide piece naman, hindi ko na siya tinanggal kanina. Sobrang higpit pa niya. Ayan, pinapalitan lang to kapag naalog na o kaya maluwag na. Parang yung sa Mio ko, pinalitan ko ng sana slide piece kasama nung torque, yung pulley set. Ayan. Lagyan muna natin ng konting grasa to. Dito lang, konting-konti lang. Then yung bushing niya kasi, naabutan ko siya nung binuksan ko. Nasa loob yung pinaka-guhit niya. So ganun na lang din ang susundin natin. Grasahan na rin natin to kasi pinakasigunyol niya, konti lang. Then lagay natin to kanyang pulley. Kabit na natin. Ayan. Tapos kabit natin tong kanyang pulley. Meron niyang markings. Ayan. So kahit saan nakatapat yun, tapat natin to. Ayan. Lagyan natin to belt. Ganun ko rin siya ilalagay. Then ito naman pulley. Tapat lang natin tong butas dun sa may markings. Kahit ano nakatapat. Ayan. Tapos lagay natin tong washer. Ayan, yung washer minarkahan ko na pati tong nut. Gamitan muna natin ng impact wrench para mahigpitan ng konti. Ayan. Torque drive. Higpitan na lang natin. Kasi nakabat na natin yung bell saka yung pulley, yung torque drive. Gamitan natin ng torque wrench para mahigpitan natin ng ayos. Lagay natin yung clutch bell. Yung washer may tatak. Torque natin yung nut ng bell. 49mm. Yan, naka 49 na yan. Then nilagyan ko na lang ng white tool. Yun. 49mm. Yan. Set na natin tong white tool. Secure na. Then 59mm 59 Newton meters naman ang torque. Yun. 59. Okay. Pwede na. Okay. Testingin muna natin. Panda rin. Para ano yung belt niya. Maayos.
Okay na. So balik na natin yung crankcase. Yan, hindi ko naman tinanggal yung kanyang gasket. Oops. Tama. Hand tight muna natin yung mga bolts. Unahin natin itong sa may skid plate. Itong tatlong mahaba dito yan sa loob. Huwag masyadong mahigpit. Gamit tayo ng torque wrench na maliit. 8 lang yung torque na gagamitin natin. Okay. Then lastly, balik natin tong cover. Ayan. So balik lang natin yung cable sa dating posisyon. Tapos kapit natin yung lock. Ayan. Tapos lagay na natin. Apat na bolts. Ito ay 6x20. Dito Allen. Okay. So okay na, napalitan natin, nalinis na, napalitan na natin yung mga stock na bola ng mas mababa, yung clutch spring ng 1000 RPM at saka yung stock na center yan, pati yung center spring napalitan na rin natin ng 1000 RPM. Feeling ko mas maganda yung response niya kasi tinesting ko, talagang konting piga mo lang, parang marangkada agad siya. Ngayon test drive natin.